Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Bago magsalita ang pinuno, ang lahat ng mga alagad ay nagiinuman. Master, Ye Gotcheng ay isang biyaya ng nihilismo. Ang ganitong uri ng talento ay dapat linangin ayon sa tunay na kinabukasan ng nihilismo. Sana ay huwag mo nang isipin iyon. Oo, sinira na ni Kuya Marshall Sister Chin Shuang ang ipinagbabawal na lugar ng kamatayan at maaring tanggapin ng maaga. Bakit hindi pwede si Kuya Marshall Brother Ye Gotcheng? Sa kahirapan, mas malakas si Kuya Marshall Brother Ye Gotcheng. After all, Elder Marshall ngayon lang sinabi ni Tito Shoufeng na mahirap sabihin kung ang nakatatandang kapatid na Marshall na si Chin Shuang ay talagang nakasalalay sa lakas o swerte sa bawal na lugar ng mga patay, ngunit ang pamamaraan ng salamin ni Kuya Marshall na si Ye Gotcheng ay isang tunay na palabas kasama ang punong guro. Napakaganda talaga ng ritmo ni Shoufeng Elder. Kung tungkol sa kahirapan, talagang mas mahirap para sa Death Spirit Forbidden Area na sirain, ngunit ang problema ay utang niya ang swerte ni Chin Shuang. Bilang karagdagan, ang nakakagulat na pagganap ni Ye Gotcheng ngayon ay matingkad sa aking isipan, at ang tono ng kanyang bibig ay umikot sa isang iglap. Minsan, pakinggan mo na lang ang bagong tawa, na narinig ang lumang sigaw, napakalupit. Tumango ang punong guro. Sa katunayan, matagal ding naisip ng punong guro ang tungkol sa promosyon ng Chin Shuang. Kung tutuusin, ang mga alituntunin ng nihilism ay hindi basta-basta masisira, ngunit ang kakayahan ni Chin Shuang na basagin ang ipinagbabawal na lugar ng mga patay ay talagang ikinagulat niya. Nilabag lang niya ang rules. Pero hindi ko inaasahan na gagawa ulit ng exception si Ye Gotcheng. Bagamat napatunayan ng kanyang high-level magic practice na si Ye Gotcheng ay may mahusay na talento, sa isip ng pinuno, siya ay isang henyo lamang. Maaari siyang tumuon sa pagsasanay, ngunit ayaw niyang lumabag sa mga patakaran. Gayunpaman, nais ng lahat na gawin ito, kaya't siya ay nakatitig lamang sa kanyang mga alagad na walang magawa. Bueno, dahil ang lahat ay hindi tumututol, kung gayon ay ipahayag ko na si Ye Gotcheng ay na-promote din sa aking disipulo sa bulwagan, at sandali lang, tumututol ako. Sa oras na ito, isang boses ang umalangaw-ngaw, at ang mga tao ay tumingin sa paligid, ngunit tumingin sa isa't isa. Sa proseso, walang nagsasalita. Sino ang nagsalita? Nang mataranta ang mga tao, biglang gumalaw ang isang lugar sa mga guho sa sulok ng pangunahing bulwagan. Matapos marinig ang balita, napakunot ang noo ng lahat. Ang mga guho ay sanhi ng Liuhei mirror method ni Ye Gotcheng ngayon lang. Hindi ba, Aaron? Biglang tumingin doon si Chin Shuang na may liwanag sa kanyang mga mata at napasigaw sa gulat. Ang mga guho ay dahan-daang bumukas. Sa oras na ito, ang isang braso ay nakaunat, at pagkatapos, ang braso ay isang puwersa, ipagpag ang ilang piraso ng alikabok sa paligid, ang buong basura ngunit bukas. Isang lalaking puno ng alikabok ay dahan-daang tumayo. Noong tinulungan ko ang aking nakatatandang Marshall sister na sirain ang bawal na lugar ng mga patay, masasabi ko lang na mamamatay siya, ngunit ang 3 hampas ngayon, tot, ay ganoon lang. Tinapik ni Aaron ang alikabok sa kanyang katawan, disdaining na ngumiti. Sa oras na ito,
Ang buong madla ay ganap na nakabuka ang bibig, saan mo pa maririnig ang sinasabi ng Aaron. Nagulat na sila na ang Aaron ay maaaring tumayo sa ilalim ng pag-atake ng Liuhei Mirror Method. 6 na Mirror Method yan. Ito. Nagkatinginan sina Shoufeng at Wu Liufeng. Nagkatitigan si Wu Yan at iba pang matatanda ng Wu Feng. Nagulat sila kaya hindi sila nakaimik. Imposibleng hindi mamatay ang Aaron. Paano siya tatayo? Nakatingin kay Ye Guocheng na natulala, Aaron disdained na ngumiti, bagaman malakas ang paraan ng salamin ng Liuhei. Nakakalungkot na natutunan ito ng ilang tao sa pamamagitan ng hitsura nito, ngunit walang panloob. Sa ganitong paraan, ano ang kahulugan ng paglabag sa mga patakaran? How dare you compare with Marshall's sister Qin Shuang? Tapos sabihin, inutusan ni Aaron si Ye Guocheng na tapikin ang mukha, gusto mo ng mukha. Si Ye Guocheng ay nagulat at nagalit, ikaw ay asong babae, nagsasalita ka ng walang kaparirikan. Kalokohan. Ang 6 na salamin na pamamaraan ay hindi makakapatay ng isang alipin. Sinasabi na ang lahat ng mga sekta sa labas ay maaaring tumawa hanggang sa kamatayan. Ngunit kayo ay nagyayabang pa rin ng henyo. Gusto mo bang mapahiya? Hindi pinansin ni Aaron, pagkatapos ay ngini siya ng malamig na crowd. Nang marinig ito, isang grupo ng mga disipulo ang agad na yumuko sa kahihiyan. Si Ye Guocheng, hysterical na nakatingin sa Aaron, pero huwag mo siyang kunin. Nakangiting tumingin si Qin Shuang kay Aaron. Hindi siya patay. Tuwang-tuwa si Qin Shuang. Nang makitang sinasampal ni Aaron ang kanyang mukha, si Ye Guocheng at sinampal ang isang grupo ng mga disipulo, iba ang pananaw niya sa Aaron. Sa mga mata ni Qin Shuang, si Aaron ay hindi na isang alipin, kundi isang tunay na lalaki. Bahagyang ngumiti ang punong guro, at may kasiyahan sa kanyang mga mata. Dahil may sumasalungat dito, ang pambihirang pag-amin ni Ye Guocheng ay ihihinto sa ngayon. Sa oras na ito, bumulong ang punong guro. Nang marinig ito, si Elder Shoufeng ang unang huminto, Elder Master, bagamat hindi papatay ang Aaron, hindi na mababago ang katotohanan na alam ni Ye Guocheng ang 6 na paraan ng salamin. Pangalawa, ano ang karapatan ng isang alipin na sumalungat ang ating nihilismo? Bagamat siya ay isang alipin, siya ang partido na talagang pumalit sa Six Harmonies Mirror Method. Natural, siya ang may pinakamaraming sinasabi. Sagot ni Qin Shuang. Ito, hindi nakaimik si Elder Shoufeng. Well, ang sinabi ni Frost ay makatwiran. Let's put it on hold for the moment. Ikanaway ng pinuno ang kanyang kamay para hindi makapagsalita si Kuya Shoufeng, pagkatapos ay tumingin ang punong guro sa Aaron. Tungkol sa Aaron, nakipag-appointment na siya kay Ye Guocheng ng maaga. Mula noong 3 paglipat, hindi pa rin nahuhulog ang Aaron. Ipinapakita nito na totoo ang sinabi ni Qin Shuang. Talagang nakatulong ang Aaron kay Qin Shuang sa ipinagbabawal. Naturally, ang kanyang mga merito at demerits ay pantay-pantay na hindi ko siya hahabulin sa kanyang kabastusan sa pagkakataong ito, ngunit hindi namin magagawa ito sa susunod na panahon. Nagpahayag ang pinuno. Tumanggo si Aaron, oo, pinuno. Tungkol kay Qin Shuang, wala siyang kasalanan at nagbigay ng kontribusyon. Napagdesisyonan na ang lahat noon pa man. Ang lahat ng mga disipulo ay tumanggo bilang suporta isa-isa, at ang Aaron ay nagulat sa kanila, ngunit ipinakita rin nito na ang pamamaraan ng salamin ni Ye Guocheng na Liuhei ay mas malamang na maging ilusyon. Kung tutusin, mas mahirap para sa kanila na aminin na napakalakas ng Aaron para malabanan nila ang paraan ng salamin ng Liuhei kaysa aminin na may tubig si Ye Guocheng. Walang gaanong tao sa mundo na handang tumanggap ng taong mas masahol pa sa kanilang sarili at biglang sumakay sa kanilang ulo isang araw at itapon ang kanilang sarili. Minsan ang mga pagkiling ng mga tao ay hindi nakikita, ngunit sila ang pinakamalakas. Iilan lang ang mga tao na masyadong bukas isip at mabilis magbago. Ang mundo ng lupa ay ganito, gayon din ang mundo ng Xuanyuan. Naturally, ang octagonal na mundo ay walang pagbubukod. Sa teorya, kung saan may mga tao, ito ay magiging ganito. Sa makatuwid, mas handang paniwalaan nila ang sinabi ng Aaron, ngunit hindi gustong maniwala na may malakas na lakas ang Aaron. Hindi na sila nagpupursage sa paglabag ni Ye Guocheng sa mga patakaran, at nagmamadaling hawakan ang hita ni Qin Shuang. Nang makitang hindi tutol ang lahat ng tao, nakangiting sinabi ng punong guro, iyon na nga.
Magsasanay si Qin Shuang sa pangunahing bulwagan mula bukas, at gagabayan ko. Lahat ng iba, umalis na. Siya nga pala, 4 na matatanda, manatili dito. Galit na tumingin si Ye Gucheng kay Aaron. Gusto niyang lunukan ang Aaron. Kung hindi sinira ng batang ito ang kanyang mabubuting gawa ngayon, sana naging disipulo siya ng templo, mas mabuti pa kay Qin Shuang. Ngunit sinira ni Aaron ang kanyang pangarap at tinapakan ito. Aaron, gusto kong mamatay ka ng husto. Sa puso malamig na pagsabihan ang dahon gulungsod ay lumiliko upang umalis sa galit. Mabilis na lumakad si Qin Shuang patungo sa Aaron at tuwang-tuwang hinampas si Aaron sa balikat. Aaron, okay lang kami. Sa shot na ito, ipinakita ni Aaron ang kanyang mga ngipin. Elder Marshall sister, pwede ka bang maging lighter? Si Qin Shuang ay tumingin kay Aaron na may guilt. I'm sorry, I'm so happy, kaya nakalimutan na kita. Okay lang, pwede mo ba akong tulungan muna? Gusto kong magpahinga, kaya huwag ka nang kumapit pa. Mapait na ngumiti si Aaron. Tumanggo si Qin Shuang, sige, ibabalik kita. Huwag kang babalik sa kubo na gawa sa pawid. Huwag mong ipaalam sa mga tao. Bulong ni Aaron. Mahinang sinabi ni Qin Shuang, huwag kang mag-alala. Ihahatid kita sa aking bahay. Walang makakaalam kung ano ang nangyari sa iyo. Sa pamamagitan nito, kinuha ni Qin Shuang ang Aaron palabas ng pangunahing bulwagan at dumiretso sa 4 na taluktok sa ilalim ng atensyon ng isang grupo ng mga disipulo. Nakita ng ilan sa mga naiwan na disipulo ng ika-4 na patio si Qin Shuang na bumalik, at sila ay nasa sabik na sumulong ng isa-isa upang batiin si Qin Shuang. Gayunpaman, nakita nilang nagmamadali si Qin Shuang at hindi pinansin ang iba. Kasabay nito, tinulungan nila si Aaron, ang kanilang alipin ni Sefeng. Sa kanilang malaking pagtataka, dinala ni Qin Shuang si Han Sani hanggang sa kwarto ni Qin Shuang. Itong nakatatandang martial sister na si Qin Shuang ay nagdala ng Aaron. Pabalik sa kanyang silid. Yan ang boudoir ni Elder Martial Sister Qin Shuang. Wala pang lalaking nakapasok. Sa oras na ito, nakita ng pangunahing bulwagan na ang mga tao ay naghiwa-hiwalay, na naiwan lamang ang nakatatandang Sefeng. Bahagyang napabuntong hininga ang pinuno. Pagkatapos ay gumawa siya ng kakaibang kilos sa kanyang kamay. Kumunat ang noo niya at tumingin kay Lin Mengxi, pang-4 na nakababatang martial sister, nakita mo na ba ang kilos na ginawa ko? Kapag ang punong guro ay gumawa ng paggalaw, si Lin Mengxi ay nagmamasid ng mabuti. Sa oras na ito, hindi niya maiwasang umiling, Headmaster, hindi pa ito nakita ni Mengxi. Hindi ko rin nakita, pero parang nakita ko na sa nihilismo ng mga pinuno ng nihilismo. Sinabi ng pinuno na may mahabang buntong hininga, ito ay isang mahabang nawala na kasanayan sa Wuxiang. Ito ay naitala sa pamamagitan ng nihilistic na ambisyon na ang kapangyarihan nito ay kamangha-mangha. Maaari itong umatake at ipagtanggol. Ito ay pambihira, ngunit ito ay nawala mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas. Narinig ni Lin Mengxi na binanggit ito ng master, ngunit dahil nawala ito, walang impormasyon tungkol sa nihilism, kaya hindi niya naintindihan. Master, natagpuan mo na ba ang kasanayan sa Wuxiang? Umiling ang punong guro. Hindi, ito ang hakbang na ginamit ng Aaron upang labanan si Ye Gucheng ngayon. Nagulat si Lin Mengxi, Headmaster, ang ibig mo bang sabihin ay ang Aaron ay hindi makakagawa ng anumang magic work? Hindi ba posible iyon? Panipi, iyon nga ang duda ko, ng nihilist sect ay nasira paanong matutunan ito ng Aaron pagkatapos ng wala pang ilang araw sa nihilist na sect pero kung hindi dahil sa Wuxiang, anong klaseng magic ang ginamit niya sa nihilism? Pero wala ako ang kilos na ito sa Dharma, sumimangot ang punong guro. Sa katunayan, kakaiba na ang paraan ng salamin ni Ye Gucheng na liuhe ay ganap na makapangyarihan kahit na ito ay talagang hindi mainit. Akala ko ay walang pagkakataong mabuhay si Aaron, ngunit hindi ko inaasahan na ang batang ito ay hindi patay, ngunit kaya niyang tumayo. Lin Mengxi Road. Naisip ito ng punong guro, hindi rin dahil sa isang ngiti, mas bihira. Mayroon pa rin siyang lakas na kontrahin si Ye Gucheng. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po